Before I got saved, I was good at ruining special days. So it's my first time to be here. At, I also want to share some Thanksgiving. I want to thank the Lord for first in hearing your testimonies and Thanksgiving. I was blessed, and I know that God is working in the lives of His children. And I want to thank the Lord for allowing us to be here, my wife and I, even though there's been a down traffic the expressway. So I still praise the Lord that we are still able to be here before your starting time. And I also want to thank the Lord for Brother Bill for inviting me here. I know it is the Lord's will. For Sister Marcia, she always do some baking for us. For those bread, we thank the Lord. And I think for the boys, I have nothing to be thankful for. So, that they are good looking and good children to Brother Bill and Sister Marcia. I'm just kidding, Brother. So, I know you know the word pogi, right? Yes. So, please turn your Bibles on the book of 1 Thessalonians chapter 5. Just want to read a verse. I know you're all familiar with verse 18, but I want to share some things to be thankful for from this book. Andyan na po ba kayo? Okay. 1 Thessalonians chapter 5, verse number 18. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Let us pray. Our Father, we thank you for allowing us to gather here tonight. I know, Lord, that your people here are special, not only because we're gathering here, but because you have called us unto salvation. And we praise you, Lord, for this time that you have given us to celebrate in a special way things that we should be thankful for. And so, Lord, we ask for your help, for your guidance, for understanding, and for your reminder in the next several minutes for us to be reminded of maybe the common things for us, but we know that it is still special things because it is in your word. Purihin po kayo, O Diyos, sa lahat po ng mga bagay na ipinagkaloob ninyo sa amin. Purihin po kayo sa mensaheng ito. Ito po ay aming sama-samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Brother Bill is a good example to me as a preacher, as a brother, even though hindi kami ganun pa magkakilala. I know that he's a man of the word, a good man. That is why he is, he was chosen. God has put him in my heart na siya yung maging aming pinakaunang tagapagsalita sa aming unang church anniversary. So, it's been 2 years at 2 beses na nakapag-preach sa amin si Brother Bill. And I also want to thank you for allowing him to visit us whenever we need him. So,
thank you at pinapahiram nyo sa amin ng mga hard deckers. Amen po. Tsaka marami naman po kayo at may mga ano naman dito po, no, na pagkakatiwalaan. I also thank the Lord for those men na binigay sa inyo ng Panginoon. At bago ko makilala si Brother Bill, if I'm not mistaken, kilala ko na si Brother RJ, Sister Emil, magkakaibigan na kami. Dahil din sa fellowship at sa church na dati namin mga kinabibilangan. So maybe you have already studied 1 Thessalonians. I don't know kung napag-aralan niyo na po ito. But I know this church is a good student of the Word. Talagang kayo ay nag-aaral ng Scripture. Pwede ako nagkakamali. Nagkakaroon talaga kayo ng mga book study, which is for me unusual or rare in Baptist circles. But napakaganda po nun, napakahalaga nun, and I want to encourage you to be thankful and to continue on that path. Kasi nga po, sabi namin, parang dinala ng Panginoon sa amin si Brother Bill para gamitin siya na dalhin kami sa tamang landas. At hindi po nagkamali ang Panginoon. Kami nagkamali, pero ang Panginoon hindi nagkamali doon sa kanyang kalooban na yun. So, bagamat isang talata lang po, isang verse lang ang ating binasa, 1 Thessalonians was probably the first epistle written by Apostle Paul. Ang background nito ay makikita natin sa Acts chapter number 17. But you don't need to turn there. At nais ko lang magbigay ng short overview ng book na ito. Pwede itong mahati sa dalawang hati, yung chapters 1 to 3, tsaka chapters 4 to 5, yung chapters 1 to 3. Chapter 1, ina-acknowledge ni Paul, nandyan yung kanyang introduction, pero ina-acknowledge niya rin yung mga kapatiran. Nagbibigay siyang pasasalamat sa Diyos sa dahilan ng mga buhay ng mga taong ito. At nagbigay si Paul din sa chapter 2 ng kanyang mga paalala sa kanila kung paano sila nakitungo sa mga taong ito. At napakagandang tularan, Paul's example of how he handled the ministry during his tenure here in Thessalonica was indeed a good example for us to follow, especially for those men of God. Tapos nagpapasalamat din siya dyan sa Panginoon dahil sa puso ng mga taga-Thessalonica, sa tugon na ginawa nila nung nakapakinig sila ng Word of God. At sa chapter number 3, pinaalala niya rin dyan yung kanyang talagang intense desire na kamustahin sila dahil yung birth ng church sa Thessalonica ay hindi naging madali. At habang ito ay isinisilang, mahirap, nung na-put up pa, lalo pang na-worsen yung sitwasyon dahil talagang dito, kung babasahin natin ang Book of Acts, dito yung sinikap talaga ng mga taga-Thessalonica na maprotektahan si Paul at pinatakas nila si Apostle Paul. The church allowed the apostle to escape para mailigtas ang kanyang buhay dahil niniwala ko hindi pa naman tapos ang mission ni Apostle Paul. So, ganun din naman sa chapter number 4, ito na yung parang next major section kung saan parang nagbigay na si Apostle Paul ng mga instructions dahil tinawag tayo ng Diyos para sa chapter number 3, ni-remind niya na ang mga taga-Thessalonica na huwag tayong ma-discourage pag may mga sufferings or pagsubok kasi appointed, yun ang word na ginamit, talagang nakatalaga na sa atin yun. Kung ikaw ay totoong ligtas,
uh, wag mong iiwas ang iyong sarili sa mga bagay na mahihirap kasi talagang appointed na tayo doon sa bagay na yon. Tapos gagawin natin ito na sana magawa natin ito o pagdaanan natin ang mga pagsubok na ito na pinapanatili ang kabanalan ng Diyos sa ating mga buhay. At huwag tayong ma-discourage dahil sa chapter 4, doon niya rin isisiwalat yung katotohanan ng rapture, yung muling pagbabalik ng Panginoon. At sa chapter 5, magbibigay pa siya ng mga more instruction. So let me read to you chapter 1, verse number 1. And I hope I will begin on verse 1 and I hope to end on the last verse of chapter 5 before we take a sleep. Okay? I'm just kidding. Okay? So, thank you for allowing me to be your preacher tonight. I know you have prayed for me and I appreciate that. Sabi ng Bible sa verse number 1, Paul and Silvanus. This is another word for Silas. And Timothy, and to the church of the Thessalonians, which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ. Grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. The Paul, who is the author of this epistle, founded this church in Thessalonica on his second missionary journey on Acts 17 verse 1 to 9. He was only in this city for a short period of time because he was forced by the enemies of the gospel na hindi may pagpatuloy ang kanyang ministry dito. And yet, because of the right response of the people there, many of them are Gentiles like us, maybe some Jews, nagpatuloy ang church doon. The church of the Thessalonians continued to persevere, to be active, to be alive. Though Paul had to suddenly leave this church. Napakahirap yung ginawa ni Paul na yun. Yung ayaw niya, labag sa kalooban niya, and yet, dahil doon sa extreme, intense persecution na kanyang pinagdaanan, kinailangan niyang gawin yon. At sa kanyang pag-alis, habang isinusulat niya ito, nandun ang kanyang puso na pag-aalala doon sa mga taong kanyang iniwanan. Kaya nung nakwento sa akin ni Brother Bill that they had to leave the Philippines, tapos nag-pandemic pa, parang yung sabi niya, yung bigat lang sa kanya, parang hindi niya parang Apostle Paul na kabigatan, yung hindi niya alam kung kamusta yung mga tao na kanyang iniwanan. So, sa chapter 3 nga lang, medyo i-spoil ko kayo ng konti. Sasabihin ni Paul na binabalik niya si Timothy para kamustahin yung mga tao doon. Dito wala namang Timothy, pero during ang pandemic, dumating si Brother RJ, tapos si Brother RJ yung kinapunta, how are the people? So parang sabi ko, there's somehow resemblance or parallel in this na sabi ko, praise the Lord. So, at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil naisulat yung ganitong mga pangyayari nang sa gayon makapulutan natin po ng aral. At makita natin dito mga kapatid sa verse number 2, Apostle Paul, verse number 2, we give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers. So, mga kapatid, makita natin dito na si Paul, grateful, thankful, para sa mga taong ito. At lagi niyang binabanggit sila sa kanilang mga panalangin. Hindi lang yun. Sa verse number 3, remembering without ceasing your work of faith
and labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father. So, una kong makitang nare-remind akong ipagpasalamat sa Diyos while reading the First Thessalonians, even though that is not the purpose of Thessalonians. It is not just only a thank you letter to God, but I am reminded to be grateful for, katulad ng mga sinabi nyo kanina, I thank the Lord for salvation. I thank the Lord for saving me. I thank the Lord. Habang binabanggit niyo, naalala ko yung araw na ako'y naligtas. At lagi kong pinopromote sa church na napakahalaga ng prayer meeting, not only because of prayer itself, but it has a special place in my heart because I got saved on a prayer meeting. Opo. It was Friday night of year 2008. At iba talaga ang buhay ko noon. Iba ang pananalita ko, iba ang kilos ko, iba ang pakikitungo ko sa aking mga magulang at mga kapatid. At para akong hindi naman ako maitim na, pero para akong black sheep. Yung isa kong kapatid, kasama ko nasa church ngayon. Pero before, hindi kami magkakasama. Hindi namin lubos maisip na magkakaroon kami ng pagkakataon to enjoy being together in a church, to have fellowship, not only as brothers in the flesh, but brothers in the spirit. I can still remember the words na nung unbeliever pa ako, yung mga binabanggit nila sa akin nung ako'y wala pa sa Panginoon. Mga kapatid ko, halos isumpa ako. Oo. Can you imagine my brother, my sister saying, you're a worthless brother. Wala kang kwentang kapatid. Oo, wala kang kwentang kuya. Papasok ako, uuwi ako, pagkatapos kong umuwi, kakain ako, tapos wala na, magbubulakbol na. Uuwi na ako, madaling araw na. Tapos sabihin ng mga kapatid ko, hindi ako napapakinabangan, o hindi naman ako nakakatulong sa bahay. Sabi ko, kayo nang bahala dyan. Ako ang mas matanda. Kaya yun, parang iba yung naging pagtingin nila sa akin. But I thank the Lord for salvation. Just like most of us who have testified a while ago, that you are thankful, grateful for your salvation. At alam nyo, pinagpapasalamat ko ay dahil yung pananampalataya na ibinigay ng Diyos ay yung nagbabago ng buhay. Kapag tinignan natin mga kapatid sa verse number 5, for our gospel came not unto you in word only, but also in power. There is power in those preaching, in those words na binabanggit nila sa mga na nabanggit nila sa mga taga-Thessalonians na nagdulot na sila ay naligtas, at hindi lang sila yung talagang masabi natin naligtas na wala lang. Nagbago rin ang buhay nila. Sabi sa verse number 5, but also in power and in the Holy Ghost and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. At ang sabi ng Bible, and ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. Let me jump to verse number 9. For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you. At yung mga tao nag-testify sa buhay nila, how ye turned to God from idols to serve the living and true God. Ito yung totoong kaligtasan. Yung kaligtasan na nagbabago ng buhay. Alam niyo mga kaibigan, na natutuwa ako na merong ganitong church dito sa Taguig. Hindi ako natutuwa na kumbaga yung ibang mga Baptist churches ngayon, matutuwa sila kapag maganda yung attendance, kapag maganda yung kanilang mga offerings.
nararamdaman ko, hindi naman yung parang kinikilabutan na mayroong banal na spirito, pero nasa-sense ko that God is here because of people who are here ay ligtas. So, kung kayo talaga po ay ligtas, alam nyo sa sarili nyo kayo'y ligtas at nabago ang inyong buhay. Opo, nung last Sunday, ang preaching namin, nagkakaroon kami ng series ngayon tungkol sa gospel and baptism dahil may mga young people at saka mga kapatiran kami na nag-step forward or parang nag-decide na magpabautismo na. Pero kami, hindi naman yun sa ayaw namin silang bautismuhan. Pero gusto namin masigurado sa kanila, masigurado nila na sila ay meron talagang totoong kaligtasan. At isa sa mga na-preach namin is about the baptism of repentance. Yun yung tinawag sa Book of Mark, yung baptism ni John was called baptism of repentance. Tapos pag tinignan nga po natin, most ng mga occurrences ng baptism sa gospel section, even in the book, early part ng Book of Acts, pag na-mention ang baptism, nandoon sa context yung repentance. So napakahalaga na bigyang diin namin na sinasabi ng salita ng Diyos na mahalagang matiyak natin na tayo'y nakapagsisi sa ating mga kasalanan, tumalikod sa maling gawa bago tayo makatanggap ng ordinansa ng bautismo. At napakahalaga po nito. At meron po sa aming nag-decide, Brother Mark, pwede nyo ba akong bautismohan ulit? Sabi ko, bakit ulit? Kasi naunawaan ko po na kailangan palang na maunawaan mo ang kaligtasan, na ikaw ay maligtas bago ikaw magpabautismo. Ang nangyari po, nag-profess ako na ako ay ligtas na. Tapos nabautismo na ako. But soon after, na-realize ko, hindi pala talaga ako naligtas pa. Because there is no change in me. And because of the preaching of God's Word, na-convict siya, kapatid. Na-convict siya. At sabi niya, kailangan ko uling magbabautismo. Alam niyo mga kapatid, hindi makakapagbago ng buhay ang bautismo. Mahalaga ang bautismo, pero hindi yun makakapagligtas. Ang makakapagbago ng buhay natin ay ang kaligtasan ng Diyos. At ito ay sa pamagitan ng pananampalataya at ng pagsisisi. Wala man yung repentance sa verse number 9, yun yung word na turn. How ye turn to God from idols to serve the living and true God. At kapag nakita natin mga kapatid, ang isang tao na naligtas, hindi po may tatanggi. Hindi niya po may tatago kung siya talaga iligtas. Naniniwala ko yung hindi ligtas, pwedeng magmukhang ligtas. Pero yung ligtas, talagang hindi niya mapipigilan. Merong manifestation sa kanya na siya ay merong buhay na walang hanggan. You know what, whenever you see a woman, kunyari siya ay let's say bagong kasal, tapos na-diagnose na siya ay buntis, ibig sabihin nagdadalang tao na siya. Kahit gano'n niya kasikap itago yung kanyang pagbubuntis, hindi niya magagawa. Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi pag may buhay dito, magmamanifest. Lolobo yun, di ba po? No? Lolobo po yun. Bakit po? May buhay doon sa loob. Alam niyo mga kapatid, ganun din po ang bawat isa sa atin. Kapag nasa atin talaga ang buhay na walang hanggan, hindi po yan may tatago. Na magmamanifest po yan. Magkakaroon ng some call it dramatic change. Magkakaroon ng dramatic change. At ikaw ang unang makakapansin niya. That's right. Makakapansin niya. Makikita mo na lang na ganito ka na magsalita. Or dati, as my testimony, hindi ko napansin. Hindi ko napansin. Kasi nung kami nag-aaral pa sa high school, may mga high schooler po ba dito? Ayun, high school po ako nung na-save ako eh. I was in high school when I got saved, 15 years old.
pasok ako sa top 5 sa classroom namin. Yung top 5 na pinakamalakas magmura. Yung mga klase ko, yung mga close friend ko, they wondered, bakit ako, sabi nung isang babae kong kaklase, kunyari lang, Justin, kasi ang buong pangalan ko Mark Justin Rada. Justin, bakit hindi ka na nagmumura? Sila pa ang nagtaka. Doon ko lang nalaman na hindi ko pala ako nagmumura. Kasi ang pumapasok sa isip ko, whenever there is a foul word na may mention ko, it grieves me. Tapos merong parang nagsasabi sa akin na I don't know yet the doctrine of the Holy Spirit. Pero there is something na saying na, why are you still doing that kind of things? Why are you still saying those kind of words? And right there, sabi ko, if I profess na I have faith in God and yet, so sabi ko, I need to deal with this. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon for salvation. And all of us should always be grateful for that salvation because nung nagkaroon tayo ng kaligtasan, change came. Change came. Huwag kayo maniwala yung sinabi ni Duterte, change is coming, di ba? Yung panahon niya, sabi niya, change is coming. Parang wala namang nagbago. Meron no? Change. Lumala daw. So, Paul was thankful for the Thessalonians' faith. Tingnan niyo sa verse number 3. Remembering without ceasing your work of faith. See, faith produces work. Remember sa James, faith without works is dead. Kaya if you really have that saving faith in you, you will have that serving faith also. Magpo-produce siya ng works. For we have been saved by grace. Di po ba? Through faith. And that not of ourselves. It is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus. Sabi ng Bible, ordained unto good works. Kaya kung meron tayong faith, mga kapatid, let me remind you this. We should be thankful to God for our salvation, for our conversion. Pero dapat yung faith natin na yun, nagwo-work. That, sabi pa dyan, yung love nila produces labor. Nagre-result ng labor. Kaya kapag naalala ko yung pag-bake ni Sister Marcia, parang naalala ko palagi yung labor of love. Pinagsusumikapan ni Sister Marcia yung pag-bake ng bread. Sabi ko lagi, pag kinakain ko, parang may pag-ibig ito. Ang sarap. Parang pag-ibig, parang may pag-ibig. At ang sabi ng Bible, and patience of hope. Their hope produces patience. Their hope produces patience in our Lord Jesus Christ. Kaya mababanggit yan mamaya ni Apostle Paul, sa chapter 4, yung doctrine of rapture, para lalo pang mapatatag, mapalakas yung kanilang hope, yung pag-asa nila sa Panginoon. That in spite of what they have gone through, mag-persevere pa rin sila. Because there's still hope. At nais ko rin pong i-remind ang bawat isa that from this book, we have also another thing to be thankful for. At ang sabi ng Bible sa chapter number 2, pasensya na kayo, hindi ito somehow kind of exposition katulad ng ginagawa nila Brother Bill and kasi naisip ko na Thanksgiving event nyo ito. So, gusto ko sana mag-pray sa Panginoon na makapag-share sa inyo ng mga reminders na mga bagay na ipagpasalamat natin. Ano po, sabi po ng chapter number 2, dito, pinagpapasalamat again ni Apostle Paul ang mga sa Panginoon, ang mga taga-Thessalonians dahil sa kanilang, sabi sa verse 13, for this cause also, thank we God
without ceasing, because when ye receive the word of God, which ye heard of us, ye receive it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Nagpapasalamat si Apostle Paul sa kanilang pagtanggap sa salita ng Panginoon. And I want to remind you that we also should be thankful na inalaw ng Diyos na makatanggap tayo ng salita ng Diyos. We thank the Lord for the Bible. Amen po. The Bible, the greatest, we can safely say, lahat tayo pwede magsabi, this is the greatest thing here on earth na nasa ating possession. The Word of God, the Scriptures. Nagpapasalamat ako na merong Bible. Kaya nga, I always thank the Lord sa buhay ni Brother Bill at ng mga hard-deckers dahil pero yun, sila yung mga Amerikano, and yet they chose to be here in the Philippines to minister to us. Amen po. At it's not hindi yun madali. It's not an easy thing. It's not an ordinary thing. Kapag tinanong ko kayo, baka si Brother Kurt, no? Si Brother Kurt, pag tinanong ko kaya siya, Brother Kurt, iwanan mo ang pamilya mo dito, tapos punta ka ng Ukraine para mag-start ng church. Sabi ni Brother Kurt, so mahirap na, Brother Kurt, if you are going to put yourself sa shoes ni Brother Bill, hindi madali yun. But praise the Lord na merong ganong nangyari. And also, I thank the Lord dahil nagkaroon ng turning point ang buhay namin kasama ang All Truth Baptist Church nung nakapunta si Brother Bill. Dahil nung nagpunta si Brother Bill, I remembered na bago pa siya dumating sa church, he messaged me na we would like also to invite you on a retreat, on a shepherd's retreat. The brother of Sister Marcia will be there. Sabi ko, parang wala pang 1 week, wala pa yatang 1 month, nung pinapakinggan ko si Pastor Star sa sermon audio app na pinapakinggan ko, your uncle, right? So, tapos, mamimit ko in person, how in the world na mangyari ito? So, pero little did I know that God has a better plan for me dahil hindi lang pala si Pastor Chris Star ang makikilala ko doon. At nakilala ko doon ang isa sa tinuturing ko na ngayon na pinakamahalagang tao sa buhay ko, which is Dr. Jed. Siya yung teacher din namin. Pero I consider Brother Bill also as a medyo kasi ahead siya sa akin. Kung hindi man siya spiritual father ko, ano siya? Spiritual uncle. Pwede ba yun? Wala naman kayong magagawa, no? Akin lang yun. I thank the Lord for the Word of God. They received the Word which they heard from the apostles, from Silas, from Timothy, and they received it not as word of man. Ganun dapat ang natin, ang attitude toward God's Word, towards preaching. Bagamat there is a human instrument of God to deliver us His message, let us treat those preaching, lalo na kapag tinitignan natin ang Scripture. Syempre, isa sa tinitrain kayo ni Brother Bill, kapag nag-aaral kayo ng Scriptures, talagang nandyan ang Bible ninyo. Amen po. For you to test, for you to prove all things. Amen po. Nandito rin yun sa 1 Thessalonians. At nabanggit yun ni Paul kasi napaka-receptive ng mga taong ito sa Scriptures. Kaya nagpaalala siguro si Paul sa dulo na while you are receptive, still prove all things. Naniniwala ako ng pag nagturo si Brother RJ, si Brother Kenneth, si Brother Bill dito, you trust them with the Word of God, with your life na talagang susundin niyo yun. But let me tell you this, mga tao lang din po kami. Opo. At kailangan din po namin
talagang dumepende sa salita ng Diyos. At yun po ang tinuturo natin, to be reliant on God's Word. And I thank the Lord for the Scriptures. I thank the Lord for the Bible. Ito yung dahilan kung bakit dumating sa punto nung nag-aaral ako nung college, handa kong iwanan ang lahat alang-alang sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nasabi ko kanina, turning point na nakilala ko si Brother Bill. Kasi during that time din, I was also praying na, Lord, please send someone or send me to a place na where I can have furtherance of my studies. Kasi alam ko kahit na ginagawa ko yung best ko, hindi pa rin sapat kasi nga hindi naman ako ganun na train. Pero gusto kong matuto. Yun nga lang, sabi ko nga lang, ba't ba hindi ko nakilala agad sila Brother Bill at saka ano? Pero sabi ko, may plano ang Diyos. Oo, may plano ang Panginoon. At ngayon kami nagkakita and papasalamat ako sa Diyos because of that. I thank the Lord. Sabi ni Paul, for this cause also we thank God without ceasing, because when you receive the word of God which you heard of us, ye receive it not as the word of man, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Alam niyo mga kapatid, ako din as a preacher, nagpapasalamat ako sa Panginoon na kapag merong nakikinig ng Word of God, tinatanggap nila. Kasi hindi ko sinasabing na-appreciate nila yung pagtuturo namin. More than that, na-appreciate ko na hinahayaan nilang kumilos ang Diyos sa kanilang mga buhay. At nakikita ko na kung paano kumilos ang Diyos sa akin, paano kumilos ang Diyos sa mga pinagpala niya, ganun din kikilos ang Diyos sa mga taong hinahayaan nila na magpasakop sila sa salita ng Panginoon. Huwag niyong baliwalain. Huwag niyo pong maliitin. Do not take it lightly that you are receiving God's Word. Every prayer meeting, every Sunday morning, every Sunday afternoon. Not all of the more than 8 billion people in the world ay nakakatanggap nun. Amen po. Lalo na tayong mga anak niya. So we should be thankful for that. Another thing ay nagpapasalamat ako. Nakita ko din ito sa 1 Thessalonians na ipagpasalamat natin. Sabi sa verse number 3, ito na yung sabi ni Apostle Paul sa verse 1, wherefore, when we could no longer forbear, hindi na nila matagalan, matiis, we thought it good to be left at Athens alone and send Timotheus, our brother and minister of God and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and to comfort you concerning your faith, that no man should be moved by these afflictions. For yourselves know that we are appointed thereunto. Ito po yung binanggit ko, na appointed. Nakatalaga na tayo. Yung word natin dyan, mahilig ang mga Pinoy dyan. Tadhana, di ba? Tadhana, siya na kaya nakatadhana sa akin. So, tayo mga kapatid, once na ikaw ay maligtas, meron nang nakatadhana sa iyo. At yun ay ang mag-suffer kasama ni Kristo. Oo. Kaya ngayon ba, mga nagugulat sila. I thought when kapag ako ay kay Kristo na, kapag ako ay nasa Diyos, ako ay pagpapalain na niya, magiging maganda na ang buhay ko. Bakit parang hindi yata gano'n? Bakit yata parang baligtad? Parang baligtad. Well, mga kapatid, nandun naman ang pangako ng Diyos na binigyan niya tayo ng buhay, and God wants to have that life na mag-manifest sa atin abundantly. Pero package talagang kasama ng ating kaligtasan is to suffer with the Lord. Huwag tayong magtaka doon. Huwag tayong magtaka. Alam niyo, kapag dadala kayo sa church, pwede kayong mag-suffer
dahil sa inyong pagdalo. Persecution, shame, nung mga unang dalo ko sa church. Dati kasi yung iba ko pang yung dati ko pang church, nahihiya ako mag-church kasi kinukutya ako sa school. Kasi iba yung buhay ko noon tapos makikita nila ako sa church. Oo. Nakita ka namin, paano ka pa? Siguro nakita daw nila, nagtaas ako ng kamay. Siguro na yun yung invitation. Oo. Sabi nila, pataas-taas ka pa ng kamay. Sabi ko, ay hindi, ano yun? Talagang meron akong naisip noon. Tapos, medyo nahihiya ako. Pero, sabi ko, kailangan kong pagdaanan ito. Kasi kung ang Panginoon nga, pinagdaanan niya yung mga bagay na ganito, how much more na ako. At sabi ng Bible, hindi tayo mas mataas sa master natin. Kung ang master natin nakadanas nito, paano pa kaya tayo mga servant, tayo mga disciple niya? So mga kapatid, we are appointed sa bagay na yon. Sabi sa verse number 4, "For verily when we were with you, we told you before that we should suffer tribulation." Sa verse 3, affliction. Sa verse 4, tribulation. "Even as it came to pass, and ye know, for this cause, when I could no longer forbear, I sent to know your faith, lest by some means the tempter have tempted you, and our labor be in vain. But now," sabi ni Paul, nung bumalik na si Timothy, "But now when Timotheus came from you unto us, and brought us good tidings," good news, "of your faith and charity, that ye have good remembrance of us always, desiring greatly to see us, as we also to see you." Alam niyo mga kapatid, pinagpapasalamat ko dito na meron ang mga mananampalataya sa Thessalonica yung enduring faith and love. Na kahit wala yung naging church founder nila, hindi naman sila siguro tumingin kay Paul lang. Dahil ang sinampalatayanan nila, hindi naman si Paul, kundi ang Panginoon. Amen po? Whenever, kapag siguro si Brother Bill, di ba, pagka kinakailangan niyang bumalik sa Estados Unidos, naniniwala ako, kapag meron kayong enduring faith and love, kahit nasa affliction kayo, nasa suffering kayo, hindi nakasalig ang inyong pananampalataya sa taong ito. That's right. Siya'y napakabuti sa atin na nakapagbiministeryo. Subalit, ang pananampalataya natin ay nasa Panginoon Jesucristo. Amen po? And that is why they persevere. That's right. Nag-persevere sila. Na-endure nila yun. Sabi nga, parang ganito ang nangyari. Timothy, kamusta na sila? Siguro, inaasahan niyo po na mabigat ang magiging balita. Pero pagbalik ni Timothy, Apostle Paul, they're fine, they're good, they're still kicking and alive. Oh. kahit na po nag-pandemic, nagpapatuloy po sila. Di ba? Baka meron ganun sa inyo. Meron ganun sa inyo. Meron din kaming mga ganung kapatiran, hindi namin malaman kung anong sitwasyon nila during pandemic times. Pero nagpapasalamat kami sa Diyos that despite of those nangyari na yun, grabe yung mga nangyari na yun. Sabi ko sa mga, tinanong ko ang mga matatandang mga tao, yung mga may edad po pala, yung mga nauna sa atin, ito po ba ay nangyari na sa kasaysayan natin? Sabi niya, hindi pa ito nangyari sa kasaysayan natin. Kaya sabi ko, hindi maganda yung mandato na yun ng gobyerno, yung pinasarado yung yung mga iglesia, no? Yung mga pagtitipon. Hindi talaga nakatulong yun. Mananagot naman po sila sa Panginoon. Mananagot sila. They will stand before God for it someday. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, mga kapatid, kung ang mga taga-Thessalonica ay meron ito, at kung meron kayong tangan-tangan ganitong pananampalataya, we should praise the Lord. We should be grateful that despite of what we have been through sa buhay natin, merong nag-testify kanina, sabi niya, "Papasalamat po ako sa Panginoon na kahit na po sa tagal ng spiritual journey ko, hindi ko sukat akalain na makakarating ako sa ganitong yugto ng aking buhay." Praise the Lord. Nung narinig ko yung somehow parang tip of the iceberg na
kwento ni Brother Kenneth, sa kanyang mga pinagdaanan, sa kanyang naging buhay, I praise the Lord that there is an enduring faith sa kanya na makapagpatuloy. Pero sila ba ang pinakamalayo po dito? Maliban sa mga hard labor kasi sa Amerika sila. Okay. Kayo na po, no? Ano layo? Sabi ni Brother Bert, ang layo talaga nila, God. Oo, ang layo talaga. Kaya kahit ako, sabi ko lang kanina habang nagdadrive kami, nung nasa traffic, naiinis ako. Sabi ko, bakit kaya tumawag ako, Brother RJ, anong oras kayo? Dapat nagtanong pala ako kung anong oras aalis para parang okay naman to. Nasa isip ko kasi, pag nagmumotor ako dito, wala pang isang oras, nandoon ako sa C5 from Dasmariñas. Sabi ko, pag van siguro dahil expressway, hindi naman ako natatraffic, hindi ako nakakabiyahe kasi ng sobrang traffic. Pag may pupuntahan ako dito, i-schedule ko talaga ng late night or early morning. Kung walang araw, yung kaya nagkamali ako. Parang naalala ko, buti na lang, habang nasa pagdadrive, sabi ko sa misis ko, honey, si Brother Bill, di ba, habang nagdadrive daw siya, nag-pray siya, nakipag-fellowship sa Panginoon. Sabi ko, honey, please play some audio Bible. Sabi ko, what po? Sabi ko, 1 Thessalonians. Tapos, nasa chapter 2 na, sabi sa verse 18, wherefore, we would have come unto you, even I Paul, once and again, but Satan hindered us. Sabi ko, parang papunta kami dito, pero parang pinipigilan kami ni Satanas. That's right. Let me tell you this, baka si Brother Kenneth, may mga times na gusto niyang pumunta dito, no? But there is an enemy that doesn't want us to stay coming back. Ganon din kayo mga kaibigan, kayo mga kapatid. Satan would like to hinder us. Sabi nga sa Luke, he desired us to seek us a week, di ba? Pero yun yung niya, sabi ng Panginoon kay Pedro, ganyan din ang attitude ni Satan towards God's people, toward God's children. Pero I praise the Lord. I thank the Lord that there is in us that kind of faith na meron ang mga taga-Thessalonica, that despite of hardships, despite the absence of their church leader or founder, they persevere. Sabi ng Bible sa verse number 6, their good tidings of faith and charity, their faith and love persevere. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa nakita ko dito sa chapter 4. Bibilisan ko lang. Alam niyo na kasi ito. I want to thank the Lord for His return. Ngayon pa lang, nagpapasalamat ako that the Lord is coming back. He will come back. Kahit na anong bagay pagdaanan natin dito, kapag naalala natin, babalik ang Panginoon para sa atin. It serves as somehow encouragement to all of us. Kahit na tayo ay discouraged, alam natin, magkakaroon ng hangganan lahat ng mga bagay nito pag dumating na ang Panginoon. Despite the sufferings that they went through, the Thessalonians were comforted by the truth that the Lord Jesus will come back for His saints. Alam niyo yung kanta, di ba, na of times the day seems long, our trials hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair. But Christ will soon appear to catch His bride away, all tears forever over in God's eternal day. Sometimes the sky looks dark, with not a ray of light. We're tossed and driven on, no human help in sight. But there is one in heaven who knows our deepest care. Let Jesus solve your problem. Just go to Him in prayer. Life's day will soon be o'er. All storms forever pass. We'll cross the great divide to glory safe at last. We'll share the joys of heaven, a harp, a home, a crown.
The tempter will be banished. Will lay our burden down. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trial will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Because of that promise of His return, meron tayong pag-asa. And last but not the least, let me hasten to say this, just a quick addition ng mga kapatid. Dahil gusto kong magpasalamat sa inyo po for allowing Brother Bill to be a blessing to us at sa mga, actually si Brother RJ nakapag-preach na rin po sa amin at naging blessing din po. Naging blessing din yung mga kapatiran sa amin na nagturo si Brother RJ. Brother Mark, akala ko tungkol sa ganito ang ano natin, pero nung tinalakay na yung paksa ng pinrich ni Brother RJ, ano naman yun, stewardship series, hindi lang pala tungkol sa pera ang stewardship. Sabi ko, oo eh. Kasi yung pinanggalingan natin, parang yun palagi ang ano eh. Yun lagi lang ang paksa pagka stewardship. It's all about money. When it is not. Stewardship is about taking care of everything God has entrusted to us. Not only money. Amen po? Money is just a part of it. Pero tingnan niyo mga kapatid, sabi sa chapter 5 verse number 12, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. We should be grateful for those who minister the word of God for us. Amen po. Huwag yung, please, again, do not take them lightly. Do not take him lightly. Because their work is not an easy work. Their life is not an easy life. Mm-hmm. And we should be grateful. Not take them for granted. Kasi familiar na, baka ano. Pero ang sabi ng Bible, we need to esteem them very highly. Very highly, verse number 13. In love for their works' sake. Pero kapag ikaw nangangailangan ng doktor, hindi lahat ng doktor o sa Pilipinas, pag ang isang ordinaryong tao kailangan ng doktor, hindi lahat ng tao may access sa doktor, di ba? Kapag ang isang tao, ordinaryong Pilipino, kailangan ng legal counsel, hindi lahat ng ordinaryong Pilipino may access sa legal counsel. Amen po? And some sort of things pa. Kahit nga architecture or engineering mga aspect, wala tayong ganong access agad. Pwede ba ako magpagawa ng ganito? Hindi. You need to have some money pagka ganun. Pero pagdating sa spiritual na mga bagay, pagdating sa scriptures, pagdating sa word of God, pagdating sa prayer, praise the Lord, we should be grateful that we have an easy access of this kind of men na mapagkakatiwalaan natin ng mga spiritual matters. I believe, mga kapatid, that we should be grateful for these things to the Lord. Kaya nabanggit din, hindi ko sinasabing yun ang dahilan kung ba't binanggit ang 5:18, but as I read 1 Thessalonians, nakita ko na magandang ipagpasalamat ang mga bagay na ito. Sabi dyan, verse number 12, we beseech you, brethren, to know them which labor among you. Hindi lang yung kilalanin ang pangalan nila. Okay? Have a good relationship with them. Sabi ko sa church, mga members, lalo na mga members, having a good relationship with the shepherd is a good thing for the sheep. Hindi maganda kapag yung sheep walang mabuting relasyon sa shepherd niya. Amen po? At alam ko si Brother Bill, hindi naman siya sinasabi niya na pastor dito dahil doon sa sinasabi niyang calling niya, nilinaw niya sa inyo, no? Pero as much as possible, we treat him with the same kind of respect, of love, of reverence, katulad ng ibang mga taong ginagawa yung kanyang gampanan. Hindi naman kailangan na magkaroon ng title na pastor for you to give that kind of amen po?
Kundi, ang inano nila is, hindi naman yan dinidemand eh. Alam ko, hindi yan ituturo na i-demand sa inyo ni Brother Bill. Amen po? Hindi niya yan tinuro na, William, huwag na si William, okay? Brother Kurt, ano mo sa akin ito hindi yung gagawin ni Brother Bill. Katulad ni Apostle Paul, hindi niya rin yung ginawa. Sabi nga ni Apostle Paul, when he's speaking of support or yung kanyang rights to be supported, sabi niya, we have not used this power. Ngayon, si Brother Bill, hindi niya yung sasabihin. Kaya ako ang nagsasabi sa inyo. Amen. Amen po. Amen po. Huwag yun ang antayin. Amen po. Ipadama natin yung appreciation. Ipadama natin yung hindi ko naman sinabing magregalo kayo kay Brother Bill. Ano niya Brother Bill? Yung mga kailangan ba ni Brother Bill nito? Pero as a missionary, mga kapatid, this church has the duty to support their needs. Amen po. If they need a jet plane, okay? Pero hindi naman. Amen po? Binibiro ko lang kayo doon, okay? But if they need something and it is within the church's capability to give, sabi ng Bible, we should be grateful. Hindi nabibigatan na ibigay yun sa kanila. Amen po? Kunyari, nagugutom si William. Parang hindi na. Or si Joe. If Joe is hungry, so, we should be thankful for them. Mga kapatid. I'm just saying what the Bible says. Maging thankful tayo sa kanila. 1 Timothy 5, 1 Corinthians 9, ano naman nila po yan. Bagamat hindi naman natin yun, they deserve it because of their works' sake. Amen po. So, wag niyong basta maganda nga. Di ba, pagka kayo ay natatapos, na kayo nag-fellowship pa, okay, nagbabatian, wag ninyong kalimutan na ma-appreciate din yung kanilang mga ginawa. And we praise the Lord for these things. Kaya, let me say it again, sabi ng Bible, in everything, sabihin, in all things, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Alam ko, wala tayong Thanksgiving ng November, pero natutuwa ako pag meron ganito kasi there is also in our church na time to be reminded to be thankful to the Lord. Hindi naman porke tuwing Thanksgiving event na. Amen po. But it's a good thing that we have this day of reminding us what to be grateful for and anong pwede natin gawin. At I hope mga kapatid, kayo po ay na-bless at tayo po ay manalangin. Our Father, we thank you for your word. We thank you, Lord, for teaching us to be grateful. And thank you, Lord, for the things we have studied na kailangan naming ipagpasalamat. We know, Lord, na lagi naming tinatamasa ang mga pagpapala o ang mga bagay na tinalakay namin ngayong gabi. Subalit, wag pong mawaglit sa amin ang pagpapasalamat. Magkaroon palagi kami ng grateful heart towards these things. Salamat po. Salamat po sa Mount Zion Baptist Mission dito sa Taguig. Salamat po sa mga harddeckers. Salamat po sa mga sumusuporta sa kanila, sa mga tumutuwang sa kanila. And also, thank you, Lord, for your precious people sa lugar na ito. Na-bless po ako, Panginoon, at salamat po sa inyo. In Jesus' name I pray. Amen.